Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Riana Jean Arsales from CRC Calamba Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Thank you Lord for this day. Salamat sa panibagong buhay at pag-asa na ibinigay niyo po sa amin. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawa, nasabi at naisip, at tinisin mo po ang aming mga puso ng iyong banal na dugo upang maging banal kalugod-lugod po kami sa iyong harapan. Sa mga oras po na ito, bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman upang lubos po namin maunawaan ang nais mong iparating sa umagang ito. Pangunahan mo po kami, Banal na Espiritu. Jesus' name we pray. Amen. Ang devotion po natin ngayong umaga ay pinamagatang Moises Restasis Challenge na mababasa po sa Numbers chapter 16 verses 15 to 19a. Basahin po natin ito sa New International Version. Then Moses became very angry and said to the Lord, "Do not accept their offering. I have not taken so much as a donkey from them, nor have I wronged any of them." Moses said to Korah, "You and all your followers are to appear before the Lord tomorrow, you and they and Aaron. Each man is to take his censer and put incense in it, 250 censers in all, and present it before the Lord. You and Aaron are to present your censers also." So each of them took his censer, put burning coals and incense in it, and stood with Moses and Aaron at the entrance to the tent of meeting. When Korah had gathered all his followers in opposition to them at the entrance to the tent of meeting, the glory of the Lord appeared to the entire assembly. Sa chapter 16 ng Numbers, makikita natin dito ang paghimagsik ni Korah, Datan at Abiram. Sa ating puntalakayan ngayon, mababasa natin dito na si Moises ay sobrang galit. He was very angry dahil alam niyang wala siyang ginawa o kinuha man lang at hindi siya nanakit para makatanggap ng accusations. Si Moises is a man of integrity and service to the people. Siya rin ay may payapa at malinis na konsensya sapagkat ginawa niya pa rin ang angkop, tama, at ito ay pinagkatiwala niya sa Diyos. Sinabi sa Acts 20 verse 26 NIV, "Therefore I declare to you today that I am innocent of the blood of any of you." Sa ating buhay, tayo rin naman ay di makakaiwas sa mga nasasabi ng ibang tao tungkol sa atin. Even though pinakitaan natin sila ng kabutihan, maaaring ang maging balik pa rin sa atin ito ay negatibo. Ang mga ganoong bagay ay hindi natin kontrolado. Ngunit salamat sa salita ng Diyos sa Roma 8:31 MBB, ano pang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? This reminds us na kasama natin ang Diyos sa lahat ng panahon at oras. Si Moises, kahit pwede niyang gawa ng pabalik o gumanti, mas pinili niya magtiwala sa Diyos na ma-resolve yung commotion. Kung sa ating mga tao, we sometimes tend to fight towards other people and gumanti dahil nasaktan nila tayo without considering that things happen for a reason and God is still in control sa lahat ng situations. Sa verses 16 to 19, ito ay tungkol sa isang hamon na magdala ng tigisang lalagyan ng insenso at magsunog ng insenso sa harapan ni Yahweh. 250 censers in all. Moises and Aaron are to present censers also. A censer is a metal pot used to burn incense and they were used in the priestly service of Israel. Dahil alam nating si Korah at ang kanyang mga kasama ay na-question ang pamumuno ni Moises and Aaron sa bansa at priesthood, ang bawat grupo ay lalapit sa Diyos as worshiping priest and the Lord will show kung anong grupo ang katanggap-tanggap. In this case, inalaw ni Moises na mag-take ng position as a priest ang mga taong naghihimagsik. Kasi it's really true naman na if there's someone na pasaway o gustong mamuno, let them lead. Kasi maybe with that, they will realize their mistakes and will lead to corrections. Di naman maiwasan na may mga pasaway talaga sa ministry or ayaw magpasakop sa pamunuan. But despite of the situation, we must keep in mind that God put you there sa isang situation kasi He knows that you can handle it, and trusting Him will help us to overcome those things. Sa ating pong conclusion, sinabi sa Exodus 14 verse 14 NIV, "The Lord will fight for you, you need only to be still." Magtiwala at manatili lang tayo kapatid sa Diyos sapagkat Siya ang lalaban para sa atin. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Salamat po dahil pinapaalalahanan niyo po kami na kasama ka po namin at andyan ka to fight for us. Ang nais mo lamang ay manatili kami at pumanatag. Sa mga oras po na ito, dalangin ko po na kayo po ang siya manguna sa aming bansa na manatili ang kapayapaan at kaayusan. Ganun din po sa aming mga ganap
sa maghapon, pangunahan mo po kami at sa lahat ng aming mga pupuntahan. Sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibaghagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kami samahan sa araw ng bukas, 5:30 AM para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po natin itong i-share sa ating mga kapamilya at kaibigan upang mas marami pa ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Diyos. Muli magandang umaga and God bless us all.